Hey guys, today it's April 30, 2026 and currently it's 2:09 in the morning. So, aga tayong gumayak kasi may pupuntahan ulit tayo guys. May another adventure tayo. Dito lang naman siya sa Philippines. Hindi naman tayo sasakay ng plane. So, we're going to Mindoro Oriental, particularly sa may Calapan City. So, I think it's my third time na pumunta doon. So, if you don't know, yung sister ko na, alam niyo yung isang vlog natin na may nag-vlog takeover na pamangkin ko, si Franco. So, taga doon kasi sila. So, we'll be visiting them from today hanggang sa Sunday. So, we'll be staying there for 4 full days. So, sasakay tayo ng bus from Cubao to Batangas Pier. Tapos sa Batangas Pier, sasakay naman tayo ng ferry. So, yung nabook natin na trip doon sa Batangas Pier is 7 a.m. Ang aga, di ba? So yun, pinili ko talaga yung ganong kaaga na trip para hindi naman masayang yung isang araw natin at mapunta lang sa biyahe. The travel time would be around 2 hours from Batangas Pier to Calapan City. And yung travel time naman from Cubao to Batangas City or Batangas Pier is around 2 hours din siguro roughly. So baka iniisip yung aga-aga ko. So ayun, gusto ko na maaga para hindi rin ako nagmamadali doon at hindi ako, para nagra-rush nga doon. So, gusto ko maaga para nakasettle na tayo para waiting na lang tayo. Ayun, so update ko kayo guys. So, nasa bahay pa lang ako ngayon, paalis pa lang ako ngayon dito. Magbubook lang ako ng Move It papunta doon. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano yung process, kung magkano yung babayaran ko na tickets and yun yung mga kung ano pang yung ma-share ko sa inyo. Tara guys, let's go! Diyan yung dyan. Ang ating sasakyan dyan. Ang ating sasakyan. Dyan line. So currently it's 2:50. Nakasakay na tayo dito sa bus. Yung bus line na sinakyan natin is Jam. So this one is dito sa may Kamuning area, malapit sa Cubao. So this is Cubao to Batangas Pier. So update ko kayo kung magkano yung babayaran ko dito, saka kung ilang hours yung travel time na. So settle down naman na tayo, so relax na muna tayo guys. So yun guys, currently it's 3:40 and kakaalis ng bus around mga 3:30 din sa bus station niya. So ang binayaran natin is 308 pesos hanggang dun sa Batangas Pier na yun. And so magpapahinga muna ako, try ko matulog. Update ko na lang kayo guys kung andun na ako. We're here sa Batangas Port. Pwedeng bumili din ng ticket dito guys. Pili na lang kayo. May nakasulat naman dyan ng mga oras at kung saan papunta. May mga kainan na rin dito.
By the way, malaking vessel pala ito guys. So ito, pwede siyang magsakay din ng mga sasakyan. Di ko lang alam kung ilan. Pwede rin, so sasakyan at mga tao yung nakasakay dito. Ayun nga pala, pwede ka palang pumili dun sa ticket mo kung ano yung or saang area ka uupo. Pwede sa economy, pwede sa economy aircon. Meron ding business class. So ang napili lang natin is yung economy na hindi aircon since mahangin-hangin naman. Okay na to. At least nakakatipid tayo guys. So pakita ko sa inyo itsura ng upuan dito sa economy. Economy non-aircon. Kwento ko lang pala sa inyo yung naging process ng ating biyahe for today, no? From my house, pumunta tayo sa Cubao. So, nag-book tayo. Sumakay tayo ng Move It or motorcycle na hailing app papunta sa Jamliner sa may Cubao. So, ang binayad natin sa Move It natin is 110 pesos. Naabutan natin yung 330 na trip from Cubao to Batangas Pier. Bus liner na nasakyan natin is Jamliner. So, nagbayad naman tayo doon ng 308. Yung travel time niya was 2 hours. Roughly 2 hours. Kasi umalis tayo 3:30. Nasa Batangas Port na siya ng 5:30. Pumasok lang tayo agad dito or dun sa Batangas Port. Tapos pumila tayo dun sa Pascat. Kasi Pascat nga yung binili natin online na ticket. Ayun, pagdating natin dun, swerte kasi umabot pa tayo ng 6 a.m. na trip. Although yung nabili natin online is 7 a.m. na trip. So, pro tip lang guys. Kung gusto nyo pala mas maaga, pwede kayong maaga dumating para mamove din kayo sa earlier na biyahe. Pero not really sure kung lahat ng ferry lines ay ganon ha. Yun, ang binayad pala natin dun sa fare natin dito sa ferry ay 755 economy. Actually, marami kayong choices. May economy na open air, tas may economy na aircon, tas may business class. After natin makuha yung physical ticket natin, pumila naman tayo sa terminal fee na lane. Nagbayad naman tayo ng 60 pesos. Tapos after nun, QR code na binigay dun sa terminal fee. So pumasok na tayo. Tapos may x-ray or final scan ng mga bags and all. Tapos pumasok lang tayo sa gate 3. Tapos umakyat na tayo sa ferry which is Pascat. Actually, hindi na ako masyado nakapag-film dun sa Batangas Port yung loob niya ha. Yung waiting area kasi sabi ko nga 6 a.m. yung naging trip ko. So parang nagmadali na rin ako pumunta dito. So if gusto niyo pala na mag-book online, yung website na ginamit ko or saan ako nag-book is 12go.asia or 12go.asia. Di lang siya actually Batangas yung kinikater nila na locations. I think around the Philippines din. So, pwede nyo rin siyang i-check guys kung may mga upcoming trips kayo to somewhere. Baka naman pwede pala siyang sumakay or pwede kayong mag-ferry papunta doon. So, yun, ilalagay ko dito yung website guys. So, padating na tayo sa may Calapan Port guys. So, roughly 2 hours and 20 minutes yung naging biyahe natin. Nakita ko sa inyo guys. Ikot ko lang. Hotel to Calapan. Yan na guys yung ating sinakyan na vessel, yung malaking yan. Papunta na tayo sa sundo natin because my sister will gonna pick me up. Yun na siya, nakita ko na yung sasakyan nila. Sweet. Let's go. Meet my sister guys. So siya ang sumundo sa akin. So yan. We're finally here in Calapan. Sa likod si Ate April. Mag-hi ka Ate April. Ayan, si Ate April sa likod. So yung sister ko yun. Tara, surprise natin yung pamangkin ko.
Ito na yung aking ka-vlog. Iba-vlog na kita, di ka na. Magpakita ka na. Mag-hi ka na sa vlog. Mag-hi ka na sa vlog. Hello guys, so ngayon, nandito na tayo sa Philippines. Nasaan ba tayo sa Philippines? Ang parte sa Philippines? Nasa Calapan. Nasaan tayo? We're in Calapan. Sabi mo, nasa Calapan po tayo. Sa Calapan po tayo. Hey guys, safely we're arrived dito sa house ng sister ko. At this will be our home for 3 nights. Thursday, Friday, Saturday. So uwi din tayo sa Sunday. So dito ako matutulog sa kwarto ng aking pamangkin na si Franco. So pakita ko sa iyo, where's Franco? There he is. Hi sa inyo si Franco at magsasabi niya, welcome to Calapan. Welcome to Calapan. So si Franco ang aking ka-vlog. Naalala nyo yung aking Ilocos vlog, di ba kasama siya doon, nag-vlog takeover. Siya yung makakasama natin for series of vlogs dito sa Calapan. So marami tayong gagawin, marami tayong adventure na nagagawin, marami tayong pupuntahan na places. So watch out for it guys. So for now, kain muna kami ng breakfast. So breakfast muna tayo, kain muna tayo para kahit paano may laman siya natin. After nito, papahinga muna tayo, saka tayo lalarga sa mga pupuntahan natin. So, yung nag-prepare sila ng sumptuous breakfast dito. So, wait lang natin yung iba guys. Ang aking kasama mag-breakfast, si Franco. We have bangos, chop suey, tocino, hotdog. So, kain guys. Fish fillet. So, may fish fillet. Merong honey cured chicken. Tapos meron ding fried bangus. May chop suey. May hotdog. May tocino. Tapos may rice. So, tapos may egg pa pala. So, kain guys. Chicken. Hey guys, so currently it's 1:40 PM. So kakalabas lang natin sa bahay nila Franco at ng sister ko. Mag-afternoon stroll tayo. Actually napakainit dito pero ilalaban natin to. So may mga kasama tayo ngayon sa pag-iikot natin dito. So yung aking pamangkin na nasaan ka na? Si Franco. Hello guys. Ayan, kasama niya si Ate April sa likod. Ayan, saka si Kuya Ray. Yan. So kami yung mag-iikot dito. May mga places kami pupuntahan na pinupuntahan din ng mga lokal dito. So pakita ko na lang sa inyo. So tara na. So yan guys, nandito tayo sa Santo Niño Church. Isa sa mga landmarks dito sa Calapan. Ito yung una nating puntahan. Pasok lang tayo sandali para tingnan lang natin kung ano yung nasa loob. At magpasalamat lang tayo sa lahat ng biyaya na binibigay sa atin, Lord. Ayun na nga guys, hindi tayo nakapasok kasi under renovation siya. Lahat ng areas inside the church is may gumagawang mga lalaki para sa pagpapaganda ng church. So may napupuntahan naman yung mga pera na binibigay natin during the mass. So, ayun. Ayan, next stop natin is yung kamay ni Jesus. So, naglalakad lang tayo dito kasi medyo lubak-lubak yung daan, guys. Pero, I think pwede naman itong puntahan pag tricycle or sabi nung nagmamaneho sa amin. Usually, pinupuntahan to ng mga bikers. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung likod sa kaharap, saka yung view niya from taas. So at my back guys, yung Shrine of Jesus or colloquially called by the people here na kamay ni Jesus. So yung statue niya,
was started building during 2014 and natapos siya during 2015. Tapos yung baba niya, which is a chapel, which was started building noong 2016 and ended or finished noong 2017. Gusto ko lang din guys ipakita sa inyo kung ano yung nasa harap ng kamay ni Jesus. So yan. Grabe yung view guys. Siguro napakaganda ito pag sunset. Grabe. So, yan pala guys. Diyan matatagpuan yung Calapan Pier. Kung saan tayo nagdumaong kanina. Ang lalim naman na Tagalog. Yung daungan ng mga ferry kanina. Grabe lang guys. Na-overwhelm na naman ako sa mga nakikita ko. Technically, ito pa lang yung second na spot na pinuntahan ko dito. Pero grabe na overwhelmed na ako. First yung church, tapos itong kamay ni Jesus. Pinapatunayan na ni Lord sa atin na the world is big and we just have to find out kung saan yung mga places na pwedeng magpa-feel sa atin ng happy o magpa-overwhelm sa atin. Ako, this. Grabe. Yung view na nasa likod ko, nasa harap ko, kamay ni Jesus. Grabe. Lord, thank you lang po, Lord. Thank you lang po for letting me experience all of this and for making me healthy. Salamat po, Lord. Thank you po, Lord. So guys, ito yung Calapan Airport nila, So hindi siya commercialized na airport. So dito lang nagla-landing yung siguro yung mga officials na pupunta dito. So yun, Calapan Airport. So next stop natin guys dito sa Silunay Mangrove Eco Park. So nagbayad lang tayo ng 50 pesos sa entrance fee dito. Silunay Mangrove Eco Park. So 42 hectares pala to guys. Lakad tayo sa kalagitnaan ng tanghali. Pero sabi ko nga, ilalaban natin to. So, may mga makikita ka rin ng mga fun fact about sa mga pwedeng makita dito. Like, tulad dito. So actually kasama ko yung nagmamaneho sa akin. Pero nandyan lang siya, nahuli siya maglakad. Tapos nagbayad lang tayo ng 50 pesos per head para sa entrance fee. Di ba sabi ko kasama yung pamangkin ko saka yung ate niya or caregiver niya dito. Kaso nga lang, nakatulog na naman siya sa sasakyan. So, we opted na iwanan na lang siya sa sasakyan para makapagpahinga. So, kaming dalawa na lang nagmamaneho. So, ikot-ikot lang tayo dito, guys. Ayun, may mga birds din na lumilipad dito inside the mangroves. Pero wala pa tayong nakita, narinig lang natin sila. Ayan, ganoon din daw. Painted bronze back. Parang ahas siya. So correction lang guys. Hindi siya Silonay. Silonay. Silonay pala yung pronunciation niya. Kung saan located ito. So, Barangay Silonay. Yun, kasama ko si Ray. Nasa likod. Dalawa lang kami pumasok. So, isa sa mga tinatambayan daw ng mga lokal dito is itong Abaton Bridge. So, daanan lang natin para makita lang din natin. Kaso nga lang,
yung mga sunset daw or mga oras ng mga 5 to 6, yun yung perfect time na puntahan daw ito. Pero ako okay na ako nito. At least mag-visit man lang natin. So pakita ko sa inyo guys. Oriental Mindoro Heritage Museum. So guys, kakalabas lang natin ng Oriental Mindoro Heritage Museum. So nagbayad tayo ng 50 pesos as an entrance fee since taga QC tayo. So walang bayad pag mga residents from Oriental Mindoro. As usual guys, bawal ang video. So nag-take ako ng mga pictures para mapakita ko sa inyo yung loob. Actually worth it yung 50 pesos. Actually mura na nga siya. Kasi na-preserve nila ang ganda, ang linis, saka very informative yung mga nasa loob. As in, makikilala mo or malalaman mo yung culture ng Oriental Mindoro pag pumasok ka dito. So if you know me, watching me or following my vlogs, alam nyo mahilig ako sa mga museum. Worth it talaga yung pagpunta dito. So, head tayo sa next destination natin. Good morning! Bike in Calapan. So magna-night market tayo sa hapon. Sa afternoon dito sa Calapan City. So pakita ko sa inyo guys kung ano makikita namin dito. Tara guys.
Guys, nasa night market tayo dito sa Calapan City. Nakasettle down kami dito sa may old park nila dito sa Calapan City. Nag-order kami ng mga food dun sa night market. Pakita ko sa inyo ano yung mga in-order namin guys, no? Tapos, yun, kakain lang kami dito. I-enjoy lang natin yung mga pagkain na in-order namin. So, let's go guys, let's go! So, nag-order tayo ng balat. Balat ng baboy. Tingnan natin, walang sauce. Ako lang ba guys, pero hindi ako masos pag nag-order ako ng mga ihaw-ihaw. Hindi akong kinakain na ganito. Tikman naman natin yung Dapat tenga. mag-order ka ng hotdog. Sama hotdog doon. Tenga. Order din tayo. Ang Muna. hotdog. Sarap. Ang lambot. Kung paano nila pinalambot to. Tapos may mga titikman kong tenga. Hindi nga ito kalambot. Ito ang lambot. Kaya guys, maglalagyan ako ng sauce. Tingnan din natin pag may sauce. Ayan guys, tingnan naman natin. So naglagay ako ng sweet sauce sa kasuka. So try natin. Manamis-namis yung suka nila. Or kasi naghalo yung parang sweet. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Basta masarap. Sausaw natin. Wow, bubuksan ko sa sarili mo. So may in-order din tayong inihaw na chicken. Masarap ng timpla nila. Namis. Guys, paano nila pinapapula to? At suwete ba? Mapula siya. Sarap. Naghahanap kasi ako ng something nakakaiba sana. Parang dito lang siya matatawa, pero wala. Lahat din ng mga nandito sa Calapan Night Market, parang same lang din dun sa kung ano nakikita natin sa isang night market. Pero for the experience, diba? Tala na rin natin, nandito na rin naman tayo guys, diba? So guys, nandito kami sa night market. Tapos ang kasama namin si Tata, si Katsa, si Papa. Nasaan yung papa mo? Pakita yung papa mo. So yun guys. Kami ng night market. Guys, dito pa rin tayo sa Calapan. Magta-try tayo today na mag-tennis for the first time. Yun yung gagawin natin for today. Something different, something new. Pero excited ako gawin to. Tara sa tennis court, guys. Good morning! On our way sa tennis court. Just tabi lang ng bahay namin. Yan! Diyan tayo magte-tennis, guys. Diyan na tayo magte-tennis guys for the first time. Excited ako. Tara. Let's go. O yan yung sister ko. Nagte-tennis na siya. Nauna pa siya sa aming dumating. So guys, ito yung mga kasama ko dito sa pagte-tennis ko for the first time. Si RJ, si Ping, saka si Donnie. Good morning. Tara, palo na. So sila nagsimula na sila. Pero sila pro na. Ako first time. So, para saan yung puso na yan? Para kada pagmamahal. palo may pagmamahal. So may puso na nilalagay. Thinking kaya ba puro puso? Coach, mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi lang. Ayan.
sorry. First kasi, first. Pagdating mo dito, stop. Dito, kailangan naka-relax buong katawan, braso, then follow through. Okay. Then, Uy, taas, sorry. ganito. Push, tulak pa. Iabot ko kabila niya po. Pero isang kamay lang. Isa na, makagal ka. Tayo. Oh, nice. Cool. Swing. Tulak. Pause na ako guys. Enjoy naman ang tennis. Nakakatuwa kasi first time ko siyang gawin. Ang dami ding dapat tandaan gaya ng ibang mga sports. Tinuro lang sa akin tamang paghawak, yung tamang pag-swing, yung tamang footing, at yung tamang starting position sa end position. Naka-rest lang ako ngayon. Tapos mamaya ulit may isa pa akong ikot ng pagpalo ng bola. Well, wala naman tayong ina-expect dito since first time natin. Enjoy lang natin yung chance na masubukan natin to. Let's go. Yung left hand down, then swing. And swing. Go. Tayo. Yes. Yun. Go. Ayun na nga guys, success yung first tennis experience natin. So 1 hour lang yung session. May natutunan naman ako pero syempre kailangan natin siyang pag-isipan kung itutuloy natin siya. Pero masaya ang tennis guys, masaya. As in whole body workout din siya. From running, from weight shifting, to weight bearing, to strengthening ng upper and lower body. So, ganun. Ang saya lang kasi hindi ko in-expect na ma-experience ko siya dito sa Calapan City. Kaya, idodocument ko rin siya. Kaya yun. Tapos may dumaan na taho, guys. Ang saya kasi simula nung dumating ako dito nung Thursday, naghanap na ako ng taho. Ayun. Pakita ko sa inyo yung clip ng taho, So, yan. Nag-order tayo ng taho. 40 pesos. Kaya yun, sobrang sarap. Nakakatuwa lang talaga. So yun, thank you Lord sa experience at sa chance. So guys, update. So currently it's 7:10 PM. Nasa waiting area na tayo ng Calapan Pier. Hindi ko na na-update kayo after nung trial ko sa tennis. Pinili ko na lang na makipag-play the whole day dun sa pamangkin ko since matagal ko rin siya hindi makikita. I hope you don't mind guys. So nag-spend ako ng time sa kanila. Binitawan ko muna yung camera ko and inatid na lang ako dito ng mga 5:30. So wala pa akong ticket. Pero nakapila naman na ako, sure na makakasakay naman. Di lang tayo sure kung anong oras. Pero makakasakay tayo yon. Wala na, yun lang. Yun lang naman yung nangyari for today. Spend time with family, had lunch, and early dinner with them. Yun, so update ko kay guys kung makabalik, what time ako makasakay, kung magkano babayaran ko, what time darating dun sa Batangas Port, kung ano masasakayin ko na bus liner from Batangas Port papuntang QC, at kung anong oras ako makauwi. Diyan lang kayo guys ha. So yan na yung ating sinakyan guys. We're in Batangas already. Time check, 12:45. Guys, so we are back sa QC. Currently, it's
4:17 AM na, May 4, 2026. So kagabi pala, update ko lang kayo, no. Nakasakay na ako around mga 10:30 PM na. Pero supposedly 10 PM siya aalis. Pero delay lahat ng mga trips kagabi since napakadami talaga ng tao. So ang mga binayaran natin doon is, first is yung terminal fee which is 30 pesos. Pamasahin natin sa ferry or sa barko, 695 pesos. So dumating tayo sa Batangas Port ng mga around 1 AM na. Tapos pumunta lang tayo dun sa mga bus, waiting area ng mga bus, at ang naabutan natin is Ceres Transport. So umalis siya dun mga 1:30 ni. So ang binayaran naman natin dun sa Batangas to Cubao, around 295 pesos. Ayun, tapos ayun, dumating kanina dun sa Kamyas Kamuning area. Doon ako bumaba around mga 3:45 na. Tapos ngayon lang ako nakauwi dito sa QC. Well, it was a fun experience. Tapos ano pa ba? Miss ko na yung pamangkin ko si Franco kasi he has been my, playmate for the time na nandun ako. So siya yung laging kasama sa vlog ko in all. Dito ko na i-end yung vlog. Matutulog lang ako kasi may work pa mamaya. So salamat sa pagsama sa akin sa Calapan City, saka sa Puerto Galera, guys. Yun, ingat kayo, guys. Tapos if nagustuhan nyo tong content na to, guys, comment down below kung anong gusto nyong isunod na content. Tapos pa-share din naman at saka thumbs up na din. See you again next time, guys.